Ang pagtataksil ay lasong sumusunog sa kaluluwa. Habang dugo ang nakaluhod si Maribel sa malamig na sahig, naghahalakhakan ng asawa at biyenan niyang ninakaw ang kinabukasan ng kanyang anak. Basura ka, walang maghahanap sa'yo, asik ni Renato sabay tadyak sa kanya palabas sa ulan. Ngunit hindi nila alam, ang itinapon nila ay tagapagmana ng isang nagngangalit na heneral. Babangon si Maribel upang maningil. Handa na ba silang harapin ang impyerno? Bakit ba nagtitiis ka pa sa babaeng yan, Renato? Nakuha ko na ang huling ipon niya sa bangko. Sapat na itong pangsugal ko bukas at sa totoo lang, wala na siyang silbi sa atin. Dahan-dahang idinidiin ni Maribel ang mainit na plansa sa paboritong puting polo ni Renato. Maingat niyang pinaplansa ang bawat lukot, gaya ng pag-asa niyang maituwid ang anumang gusot sa kanilang pagsasama ngayon, ang ika-5 nilang anibersaryo. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiting na buo mula sa paniniwalang ang sakripisyo at pagtitiis ay laging may katumbas na pagmamahal at pag-unawa. Ngunit nawala ang init ng plansa at tila may nagbabagang uling na inilagay sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga daliri na nakahawak sa hawakan. Ang mga salitang narinig niya mula sa awang ng pinto ng kwarto ng kanyang biyenan ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang paligid na dati niyang tinatawag na tahanan ay biglang naging isang malamig at nakakasukang selda. Narinig niya ang mahinang halakhak ng kanyang asawa. Ang halakhak na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa kilig. Ngayon ay tila yelong nagpapatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. "Hayaan mo na, Mama," sagot ni Renato. Ang tono ay puno ng pandidiri at kawalang gana. "Kailangan ko lang naman ng libreng kasambahay at mag-aalaga kay Maya." Nakakasawa na rin siyang sipingan. Amoy sibuyas at bawang palagi dahil laging nasa kusina. Wala sa kalingkingan ng bango ni Clarice, lalo na kapag nagkikita kami sa hotel. Binitawan ni Maribel ang plansa. Kusang napunta ang kanyang nanginginig na daliri sa mahabang peklat sa kanyang kanang braso. Ang peklat na yon ay nakuha niya noong aksidenteng matapon sa kanya ang kumukulong sabaw na matiyaga niyang niluto buong madaling araw dahil naghahanap ang kanyang biyenang si Doña Aurora ng mainit na higop noong nagkasakit ito ng malala. Isang peklat ng utang na loob, isang marka ng kanyang katangahan. Buong buhay niya, tinuruan siyang tumanaw ng utang na loob sa pamilyang nagbigay sa kanya ng tirahan noong siya ay isang ulila. Ngunit ito ba ang kabayaran? Saan ba siya nagkamali? Bakit ang pabuya sa walang hanggang pag-aalay ng sarili ay ang walang awang pagyurak sa kanyang pagkatao? Ang perang tinutukoy ng kanyang biyenan ay hindi basta-bastang ipon na madaling kitain. Ito ang kaisa-isang perang nakuha niya bilang danyos sa pagkamatay ng kanyang amang kinilala. At higit sa lahat, ito ang pondong inilalaan niya, barya-baryang inipon ng palihim, para sa operasyon ng kanyang anak na si Maya na may mahinang baga. Ninakaw nila ang kinabukasan at kalusugan ng isang paslit para lamang sa sugal at luho. Habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo, lumuluhan ng walang tunog, napansin ng kanyang nanlalabong mga mata ang isang pulang papel na nakalusot sa ilalim ng pinto ni Doña Aurora. Isang formal na abiso yon na may tatak ng isang kilalang sindikato ng pautang, isang lihim na nagbabadya ng mas malaking kapahamakan na hindi niya palubos na naiintindihan. Bago pa man niya maproseso ang tungkol sa pulang papel, isang matalim na iyak ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng bahay. Galing iyon sa lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. Umiiyak ang maliit na si Maya at sa garalgal ng boses nito ay batid ni Maribel na tumaas na naman ang lagnat ng bata na kanina pa niya pinupunasan. Nahinto ang masayang usapan sa loob ng kwarto ni Doña Aurora. Narinig ni Maribel ang pag-urong ng silya mula sa loob at ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa papalapit sa pintuan kung saan siya kasalukuyang nakatayo
at nakikinig. Wala siyang mapagtataguan. Ang seradura ay dahan-dahang umiikot, ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, at si Maribel ay naiwang nakatayo doon sa labas. Yakap ang mga basag na piraso ng kanyang pag-ibig at kinabukasan, naghihintay sa tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Bumukas ang pinto ng may kalakasan at doon ay tumambad ang nanlilisik na mga mata ni Renato. Wala sa kanyang mukha ang anumang bahid ng pagkakonsensya. Sa halip, isang mapanganib na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi nang makita ang umiiyak na asawa. So, naging tsismosa ka na rin pala ngayon, Maribel? Ang malamig na bati ni Renato habang dahan-dahang humahakbang palabas ng silid. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng hatol na nagpapayanig sa tuhod ni Maribel. Kanina ka pa ba nakikinig? Mabuti naman, para hindi na ako mahirapang magpaliwanag sa'yo. Yung pera, Renato, yung pera para sa operasyon ni Maya. Ang boses ni Maribel ay halos pabulong galing sa isang lalamunang tuyot sa takot at sakit. Bakit niyo nagawa to? Buhay ng anak natin ang nakataya rito, Renato. Ibalik niyo yan, please. Maawa kayo sa bata. Isang matunog na sampal ang sumagot sa kanyang pakiusap, ngunit hindi mula kay Renato. Lumabas si Doña Aurora mula sa dilim ng kwarto. Ang kanyang mga alahas ay tila kumikislap sa tuwa habang nakamasid sa paghihirap ng kanyang manugang. Huwag mo kaming diktahan kung paano namin gagastusin ang perang nasa ilalim ng bubong na ito. Isang hampas lupa ka lang na pinulot namin sa kalsada, Maribel. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa akin. Sa isang iglap, marahas na pumasok si Doña Aurora sa kwarto ni Maya at binuhat ang nanginginig at mainit na bata. Ang iyak ng paslit ay lalong tumindi. Isang tunog na tila hinihiwa ang puso ni Maribel sa gitna. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Aurora, maawa kayo. Sigaw ni Maribel habang sinusubukang abutin ng bata. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Renato ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Wala kang kwentang ina at wala kang kwentang asawa. Asik ni Renato habang kinakaladkad si Maribel sa braso patungo sa pintuan ng bahay. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng ibang mauulol mo. Hindi namin kailangan ng isang pabigat na katulad mo rito. Sa gitna ng pakikipagbuno, binuksan ni Renato ang pintuan at walang awang itinulak si Maribel palabas. Kasunod nito ay ang padabog na paghagis ng isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit niya. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay yumanig sa buong pagkatao ni Maribel. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang pangarap. Naiwan siyang nakasalampak sa semento habang ang langit ay tila nakikisimpatiya sa kanyang pait. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang balat, malamig at malupit. Mula sa loob ng bahay, naririnig pa rin niya ang mahina ngunit hapon ang iyak ni Maya hanggang sa unti-unti itong malunod sa ingay ng bumubuhos na ulan. Sa gitna ng putikan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na medyas na kulay asul, pagmamay-ari ni Maya, ang nalaglag sa labas. Nanginginig na kinuha ito ni Maribel, idiniin sa kanyang basang muka, at humagulgol ng walang boses. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng sariling luha na humahalo sa lamig ng ulan. Habang nakasubsob sa putikan, hindi napansin ni Maribel ang isang itim na anino na nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Isang matangkad na figura na nakasilong sa payong, tahimik na nagmamasid sa bawat detalye ng kanyang pagkapahiya. Ang mga mata nito ay hindi mababakas ang anumang emosyon, ngunit tila may malalim na koneksyon sa kanyang bawat hikbi. Sinubukan ni Maribel na tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na sa sobrang pagod at pighati. Habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang paningin, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang malapot na dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata.
bunga ng pagkakauntog niya sa matigas na baitang ng hagdan. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay? O ang simula ng isang mas matinding impyerno? Tila mga bubog na bumabaon sa kanyang bungo ang bawat tibok ng kanyang puso nang magsimulang magbalik ang malay ni Maribel. Ang unang naramdaman niya ay ang malupit na lamig na nagmumula sa semento at ang malansang amoy ng pinaghalong usok ng bus at basang lupa. Hindi na ang marahas na ulan ang naririnig niya, kundi ang malayo at paos na boses ng mga konduktor na nagtatawag ng mga pasahero sa madaling araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang matandang mukha na puno ng mga gatla ng panahon. Ang matandang babae na may suot na kupas na t-shirt at isang makapal na panyo sa ulo ay maingat na naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo. "Gising ka na ba, Neng? Huwag kang biglang babangon. Malalim ang pagkakauntog mo," ang malumanay na sabi ng matanda. Inalalayan niya si Maribel na sumandal sa isang tumpok ng mga sako ng uling. "Heto, uminom ka muna ng mainit na lugaw. Kanina ka pa nanginginig sa ginaw. Nakita ka ng asawa ko sa tapat ng gate ng subdivision kagabi. Parang basang sisiw na itinapon sa kalsada." Tinanggap ni Maribel ang mainit na baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa pag-alog. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ay tila unti-unting bumubuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nananatiling kasing talim ng dati. Naalala niya ang iyak ni Maya. Naalala niya ang pandidiri sa mga mata ni Renato. "Salamat po, Lola," ang paos na sagot ni Maribel. Mabilis niyang kinapa ang kanyang lumang bag na nasa tabi niya. Nang maramdaman niyang nandoon pa rin ang isang maliit at kalawanging lata ng biskwit, tila nakahinga siya ng maluwag. Ito ang huling habili ng kanyang amang kinilala. Bago ito pumanaw sa isang maliit na barong-barong, maraming taon na ang nakalilipas. Tila bumabalik sa kanyang gunita ang mahina at gumaralgal na boses ng matanda, habang pilit nitong iniabot sa kanya ang lata sa gitna ng kanyang huling hininga. Sabi nito, kung darating ang araw na wala na siyang matakbuhan, kung ang mundo ay tila tatalikod na sa kanya, buksan niya ang latang iyon at hanapin ang pangalang nakaukit sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang takip ng lata. Sa loob, sa gitna ng ilang lumang litrato, nakupas na ang kulay, ay may isang piraso ng matigas na tanso. Balot ito ng makapal na dumi at kalawang. Gamit ang dulo ng kanyang basang damit, buong ingat na kinuskos ni Maribel ang ibabaw ng metal. Unti-unting lumabas ang mga titik sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya ng istasyon. Ang bawat kuskos ay tila pagtatanggal ng tabing sa isang katotohanang matagal nang nakabaon. Hanggang sa mabuo ang mga salitang nagpapatigil sa paghinga ni Maribel. General Artemio Valderrama. May kasama rin itong isang maliit na papel kung saan nakasulat ang isang address sa Forbes Park, ang lugar kung saan ang mga pangarap ay tila abot kamay ng mga makapangyarihan. Isang matinding ubo ang biglang kumawala sa dibdib ni Maribel. Nang takpan niya ang kanyang bibig, nakita niya ang bahid ng sariwang dugo sa kanyang palad. Alam niyang wala na siyang oras. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumibigay sa sakit at pagod. Inilabas niya ang kanyang pitaka at binilang ang huling ilang pirasong barya na natira sa kanya. Mga baryang itinago niya sa loob ng kanyang medyas bago siya kinaladkad palabas ng bahay. Sapat na lamang ito para sa isang sakay ng bus patungo sa marangyang bahagi ng lungsod. "Lola, kailangan ko na pong umalis," ang sabi ni Maribel habang pilit na tumatayo. Kahit na umiikot ang paligid, isinabit niya ang kanyang bag at mahigpit na hinawakan ang tansong medalya sa loob ng kanyang palad. Ito na ang kanyang huling baraha, isang huling pag-asa para makuha muli ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga halimaw na nanira sa kanyang buhay. Sumakay si Maribel sa bus na dahan-dahang umaalis sa istasyon.
Habang nakadungaw sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga gusali na unti-unting nagiging marangya, malayo sa dumi at pait ng mundong kanyang pinanggalingan. Ngunit sa bawat pag-alon ng bus, ang kanyang paningin ay lalong lumalabo at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan na unti-unting kumakatok sa kanyang pintuan. Tumitig si Maribel sa naglalakihang bakal na pintuan na tila abot langit ang taas. Sa likod ng mga rehas na yon ay ang mga mansyong kasing ningning ng mga bituin, malayo sa maputik at madilim na mundong kanyang pinanggalingan. Ang bawat disenyo ng bakal ay tila mabalasik na babalana, ang mga katulad niyang basura sa paningin ng lipunan ay walang karapatang tumapak sa loob. Humakbang siya ng pasuray-suray. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay tila may nakatali na mabigat na kadena. Sumandal siya sa malamig na pader, hinahabol ang hiningang, tila unti-unti nang nauubos. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit pa ring nakakulong ang tansong medalya. Ang kaisa-isang susi na hawak niya patungo sa kaligtasan. Alis dyan! Bawal ang istambay rito. Ang bulyaw ng isang gwardyang naka-uniforme, bitbit ang isang mahabang baril. Lumabas ito mula sa maliit na silid sa tabi ng gate. Ang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa marumi at dugo ang hitsura ni Maribel. Huwag mong dungisan ang bakal. Baka hindi ka makabayad kapag nagasgas yan. Kuya, parang awa mo na. Kailangan ko lang makausap si General Artemio. Ang pakiusap ni Maribel, ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Sabihin niyo po, dala ko ang medalya ni Valderrama. Parang awa mo na. Kuya, mamamatay ang anak ko. Isang malakas na tawa ang sumagot sa kanya. General Artemio, akala mo ba ay ganoon lang kadaling makita ang isang katulad niya? Marami nang lumapit dito na nagpanggap na kamag-anak o humihingi ng tulong. Umalis ka na bago ko patawagin ang pulis. Sa gitna ng pakikipagtalo, isang malakas na busina ang bumasag sa tensyon. Mula sa dulo ng kalsada ay dahan-dahang lumitaw ang isang itim na sasakyang kasing kinis ng salamin. Ang kinang nito ay tila sumasalamin sa karangyaan ng lugar. Dahan-dahang bumukas ang malaking gate upang bigyang daan ang pagpasok ng sasakyan. Ito na ang pagkakataon niya. Sa huling lakas na natitira sa kanyang katawan, tumakbo si Maribel patungo sa gitna ng daanan. Hindi niya inintindi ang sigaw ng gwardya o ang posibilidad na masagasaan siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Maya na humihingi ng tulong. General! General Artemio! Ang sigaw niya habang pilit na itinataas ang tansong medalya. Bago pa siya mahagip ng sasakyan ay marahas itong huminto. Dahilan upang lumika ito ng isang mahabang bakas ng gulong sa semento. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likod ng sasakyan. Doon ay nakita ni Maribel ang isang lalaking nasa kabataan pa. Maayos ang suot at may matatalas na mata na tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito si Gabriel, ang tapat na abogado ng pamilya Valderrama. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Maribel, kundi ang figura ng isang matandang lalaki na nasa loob pa ng sasakyan, na ang anino ay tila nagtataglay ng bigat ng 1,000 labanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maribel, ang lahat ay biglang uminog. Ang langit ay tila gumuho at ang semento ay tila naging malambot na ulap. Ang huling nakita ni Maribel, bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo, ay ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang paglabas ng isang pares ng sapatos na kasing kinis ng diamante. Ang tansong medalya ay dahan-dahang nakawala sa kanyang mga daliri at lumikha ng isang mahinang tunog sa semento. Bago ito tumigil sa mismong tapat ng paa ng taong bumaba. Doon, sa gitna ng katahimikan ng Forbes Park, ang nakaraan at kasalukuyan ay tuluyan ng nagtagpo, habang ang katawan ni Maribel ay nananatiling walang malay sa gitna ng marangyang kalsada. Naramdaman ni Maribel ang kakaibang lambot ng kanyang hinihigaan, isang pakiramdam na tila nakalutang siya
sa gitna ng mga ulap. Wala na ang malupit na lamig ng semento at ang malansang amoy ng ulan. Sa halip, ang paligid ay puno ng bango ng sariwang lavender at ang mahinang amoy ng gamot na nagpapatahimik sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ang madilim na kisame ng barong-barong o ang maruming pader ng bahay ni Doña Aurora ang kanyang nakita. Bumungad sa kanya ang isang malawak na silid na may mga kurtinang ginto at isang malaking chandelier na kumikinang sa itaas. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo ang isang matandang lalaki. Kahit na puti na ang buhok nito at puno na ng gatla ang mukha, ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid at puno ng awtoridad. Sa nanginginig na mga kamay ng matanda, hawak niya ang tansong medalya at isang piraso ng papel na naglalaman ng resulta ng isang pagsusuri. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, bumabagsak sa kanyang unipormeng puno ng mga parangal. "Gising ka na, apo ko." Ang boses ng matanda ay basag, puno ng emosyong 3 dekada ng kinikimkim. 30 taon. 30 taon kong hinanap ang iyong ama. Akala ko ay tuluyan na kaming pinaglayo ng tadhana. Hanggang sa dumating ka sa aking tarangkahan, bit-bit ang medalya ng ating lahi. Hindi makapagsalita si Maribel. Ang bawat salita ng general ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang sandigan. Mayroon siyang pamilya. "Lolo," ang tanging nasabi ni Maribel bago muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Si Maya, ang anak ko. Kinuha nila siya sa akin. Ang asawa ko, ang biyenan ko. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Nang marinig ang kwento ni Maribel, ang malambot na ekspresyon sa mukha ni General Artemio ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagmamahal, ay tila naging dalawang nagniningas na uling. Marahas niyang itinukod ang kanyang baston sa sahig. Isang tunog na tila kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo sa loob ng tahimik na silid. Walang sinumang may karapatang humawak sa isang balderrama ng may kalupitan. Ang dinaluhong na boses ng general ay nagpanginig sa mga gamit sa loob ng silid. "Ang mga taong nagpahirap sa iyo, ang mga taong kumuha sa aking apo, sa tuhod. Titiyakin kong pagsisisihan nila ang araw na isinilang sila sa mundong ito." Pumasok ang abogado na si Gabriel, dala ang isang makapal na folder. "General, handa na ang lahat ng mga dokumento. Nalaman na rin namin ang lokasyon ng bahay ni Renato. Mukhang nagdiriwang pa sila sa oras na ito gamit ang perang ninakaw nila kay Maribel." Hinarap ng general si Maribel at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. "Maribel, ang dugo mo ay hindi kailanman magsisinungaling. Ikaw ay isang balderrama at ang isang balderrama ay hindi lumuluhod sa harap ng mga magnanakaw." Tumayo ang general. Ang kanyang aura ay tila isang haring handa ng makipagdigma. Inutusan niya ang mga katulong na dalhin sa silid ang pinakamagandang damit na kanilang mahahanap. Isang itim na damit na kasing tikas ng gabi at mga alahas na sumasalamin sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. "Gusto mo bang bawiin ang buhay mo ngayon, apo ko?" Ang tanong ng general habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nakapila ang 5 itim na SUV na puno ng mga tauhang handang sumunod sa kanyang bawat utos. "Gusto mo bang makita kung paano gumuho ang mundo ng mga taong nag-akalang ikaw ay walang sinuman?" Isang kakaibang tapang ang uwantay-unting gumapang sa puso ni Maribel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng bugbog at sugatan ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang inang handang maningil. "Handa na po ako, Lolo," ang sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Kunin na natin si Maya." Ang bawat dampi ng malambot na brush sa kanyang muka
ay tila isang pagbura sa bawat pasang iniwan ng kamay ni Renato. Sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ni Maribel ang mga dalubhasang kamay na naglalagay ng kolorete sa kanyang pisngi. Tinatakpan ang maputlang balat na naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit alam ni Maribel na kahit anong kapal ng makeup ay hindi nito kayang itago ang mga pilat sa kanyang puso na sadyang malalim ang pagkakaukit. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel, ang abogadong may banayad na tinig, ngunit may matatalas na kaisipan. May hawak itong mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga batas na magsisilbing kalasag ni Maribel laban sa mga halimaw na nanakit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Maribel. Hawak natin ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso at ang ilegal na pagkuha nila sa pera mo, ang mahinang sabi ni Gabriel. Sandali nitong ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Maribel. Isang kilos na puno ng pag-unawa at katiyakan. You are not that helpless woman anymore. You are a Valderrama now, and the law is on your side. Tumango si Maribel, ramdam ang init mula sa hawak ng abogado na nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Sa sandaling iyon, dinalhan siya ng isang katulong na isang pares ng mamahaling sapatos na may matutulis na takong. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Ngunit dahan-dahan itong itinulak palayo ni Maribel. Ayaw ko ng mga takong na yan, ang mahinang pahayag ni Maribel habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Gusto ko ang flat shoes ko. Kailangan kong maging matatag ang bawat hakbang ko. Kailangan kong maging balanse at mabilis kapag binuhat ko na muli si Maya sa aking mga braso. Pumasok si General Artemio sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa lahat. May kinuha siyang isang gintong singsing mula sa kanyang bulsa. Isang singsing na may ukit ng selyo ng kanilang pamilya. At isinuot ito sa daliri ni Maribel. Ang singsing na ito ang magpapaalala sa lahat na ikaw ay may sandigang hukbo, Maribel. Walang sino mang pwedeng humarang sa iyo ngayong gabi. Habang naghahanda ang lahat, pasimpleng tiningnan ni Gabriel ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok, naglalaman ng mga salitang, "Huwag kayong makialam sa pamilya ni Renato kung ayaw nyo ng gulo. Hindi nyo alam ang kinakalaban nyo." Isang mabilis na kunot ng noo ang gumuhit sa mukha ng abogado bago niya ito mabilis na ibinulsa. Pilit na hindi ipinapakita ang pag-aalala kay Maribel. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng sunod-sunod na makina ng mga itim na SUV ay tila isang babala sa buong paligid. Ang mga ilaw ng sasakyan ay sabay-sabay na nagliwanag, tila mga mata ng mga mandaragit na handa nang sumugod sa gitna ng dilim. Sumakay si Maribel sa gitnang sasakyan kasama ang general. Habang dahan-dahang umaandar ang convoy patungo sa direksyon ng luma nilang bahay, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na pagnanais na matapos na ang lahat. Ang gabi ay hindi na para sa pagluha, kundi para sa muling pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang bango ng inihaw na litson at ang amoy ng murang serbesa ay humahalo sa makapal at malansang usok ng mga paputok sa maliit na bakuran ni na Doña Aurora. Ang malakas at nakakarinding tugtog ng budots ay tila nayayanig ang mga luma at mabuway na dingding ng bahay, isang ingay na sadyang ginawa upang lunurin ang anumang konsensya na natitira sa loob ng tahanang iyon. Sa gitna ng kalsada, suot ang kanyang pinakamagarbong bestido na tila kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na bumbilya, buong pagmamalaking ipinapakita ni Doña Aurora ang kanyang bagong kwintas at mga pulseras sa kanyang mga kumare. Ang bawat kislap ng ginto ay nagpapaalala sa katotohanang ang mga hiyas na yon ay binili mula sa perang dapat ay pambayad sa operasyon ng sarili niyang apo. Naku mga mare, pagpapala talaga ito ng langit. Ang malakas na pahayag ni Doña Aurora habang humahalakhak, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid.
Sabi ko naman sa inyo, kapag nawala ang malas sa bahay, biglang bubuhos ang swerte. Mabuti na lang at lumayas na ang babaeng iyon bago pa kami tuluyang malubog sa hirap. Sa kabilang bahagi ng bakuran, si Renato ay masayang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan, habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ng isang babaeng nakasuot ng maikling palda at makapal ang kolorete sa muka. Iyon si Clarice, ang babaeng matagal na niyang itinatago sa dilim. Kawawa naman si Maribel. Renato, balita ko ay nabaliw na raw matapos mong palayasin. Ang sabi ng isang kapitbahay na lasing na. Ngunit may bakas ng pangungutya sa boses. Lalong hinigpitan ni Renato ang hawak sa kanyang baso ng alak. Huwag niyo nang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Iniwan niya kami ni Maya dahil nakahanap siya ng mas mayamang lalaki sa Maynila. Ganyan naman ang mga ambisyosa, walang utang na loob sa pamilyang nagpakain sa kanya ng maraming taon. Habang nagpapatuloy ang tawanan at inuman, isang manipis at paos, nayak, ang nagmumula sa isang maliit na kwarto sa itaas na nakakandado mula sa labas. Si Maya iyon, ang batang may sakit, na nakahiga sa isang basang banig at nanginginig sa lagnat. Walang nag-abalang magpainom sa kanya ng gamot o kahit gatas man lang dahil abala ang lahat sa pagdiriwang ng kanilang kalayaan. Isang matandang kapitbahay si Aling Marta ang dahan-dahang lumapit kay Doña Aurora, bit-bit ang isang maliit na bote ng gatas. Aurora, kanina pa umiiyak ang bata sa itaas. Baka naman pwedeng painumin ko muna siya ng gatas. Parang hirap na siyang huminga. Marahas na hinawi ni Doña Aurora ang kamay ni Aling Marta, dahilan upang tumalsik ang bote at mabuhos ang gatas sa maruming lupa. Huwag mong pakialaman ang batang yan. Ang batang yan ay kasing tigas ng ulo ng kanyang ina. Hayaan mo siyang matutong magtiis para hindi siya lumaking kasing sama ni Maribel. Sa gitna ng tensyon, mabilis na kinuha ni Aling Marta ang isang nahulog na tsupon mula sa putikan. Maingat niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang duster at pasimpleng isinilid sa kanyang bulsa habang nagdarasal na sana ay may dumating na himala para sa kaawa-awang bata. Ngunit ang dalangin ni Aling Marta ay tila agad na sinagot ng langit sa isang paraan na walang sino man sa pista ang nakapaghanda. Biglang naputol ang malakas na tugtog ng budots nang ang buong kalsada ay mabulag ng naglalakihang puting ilaw mula sa 5 magkakasunod na SUV na pumarada sa tapat mismo ng gate ni na Doña Aurora. Ang nakakasilaw na liwanag ay tila mga mata ng isang dambuhalang nilalang na nanunuri sa bawat kasalanang nagaganap sa loob ng bakuran. Tumigil ang lahat sa pagkain at pag-inom. Ang katahimikan ay biglang naging mabigat, na tanging ang tunog lamang ng ulan na unti-unting pumapatak ang naririnig. Ang gwardya ng subdibisyon na kanina ay nakikipag-inuman din ay biglang napatayo at nabitawan ng kanyang baso nang makita ang plaka ng mga sasakyang may tatak ng sandatahang lakas. Ang pinto ng unang sasakyan ay dahan-dahang bumukas at ang bawat paningin ay nakatutok sa taong lalabas mula sa marangyang karwahe na yon, habang si Renato at Doña Aurora ay nakatayo sa gitna ng kanilang pista. Hindi alam na ang bawat butil ng kaning kinakain nila ay magsisilbi na palang huling hapunan ng kanilang kalayaan. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng itim na SUV. Isang tunog na tila naghahati sa ingay ng paligid. Ang unang tumama sa lupang kanina lamang ay binabastos ng mga tawa ng mga mapangapi ay isang pares ng makinis na sapatos na walang bahid ng dumi sa kabila ng maputik na kalsada. Nang tuluyang tumayo si Maribel, ang bawat mata sa paligid ay tila napako sa kanyang figura. Wala na ang gusot-gusot na duster at ang buhok na laging amoy usok ng kusina. Ang nakatayo sa harap nila ay isang babaeng ang tindig ay kasing tikas ng isang reynang nagbabalik mula sa mahabang pagkakatapon. Ang kanyang itim na bestido ay tila sumasalamin sa kadiliman ng gabi, habang ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng liwanag
na hindi kayang abutin ng sino man sa kanila. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay tila naging huni na lamang ng mga insekto sa gitna ng katahimikan. Si Maribel ba talaga yan? Bakit siya kasama ng mga lalaking mukhang delikado? Ang bawat tanong ay tila mga bula na pumuputok sa hangin habang naglalakad si Maribel patungo sa gitna ng bakuran. Kasunod ang 4 na lalaking naka-vest at may matatandang mukha na puno ng karanasan sa pakikipaglaban. Si Renato ay nabitawan ang kanyang baso ng alak dahilan upang mabuhos ang laman nito sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang panga ay tila nawalan ng lakas habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at paghanga na hindi niya maipaliwanag. Ngunit si Doña Aurora, sa kabila ng panginginig ng tuhod, ay piniling gamitin ang kanyang laso na dila upang protektahan ang kanyang natitirang dangal. Aba, tignan mo nga naman. Nagbalik ang babaeng walang utang na loob na kinalimutan ng pamilyang nagpakain sa kanya. Ang asik ni Doña Aurora habang pilit na itinataas ang kanyang baba upang magmukhang matapang. Saang kangkungan ka nang galing, Maribel? Kaninong matandang mayaman ka pumatol at nagbenta ng katawan para lang magkaroon ng ganitong palabas? Akala mo ba ay madadaig mo kami sa mga hiram na kagamitan na yan? Ang basura, kahit balutin mo pa ng ginto, ay mananatiling mabaho at walang kwenta. Hindi kumibo si Maribel. Nanatili siyang nakatayo, malamig ang titig na tila tinitignan ang isang insekto sa ilalim ng kanyang paa. Ang katahimikan ni Maribel ay lalong nagpakulo sa dugo ni Doña Aurora na muling sumigaw ng mga masasamang salita. Kinalimutan ang presensya ng mga armadong lalaki sa paligid. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, humakbang si Maribel papalapit. Bago pa man matapos ni Doña Aurora ang kanyang susunod na insulto, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa hangin. Ang lakas ng sampal ay nagmula sa lahat ng taon ng pagtitiis, sa lahat ng gabi ng pag-iyak, at sa bawat barya ng kanyang anak na ninakaw ng matanda. Ang gintong singsing na may selyo ng balderrama sa daliri ni Maribel ay tumama sa buto ng pisngi ni Doña Aurora. Dahilan upang mapaling ang ulo ng matanda at halos mawalan ito ng balanse. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga tawa ni Renato ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang matinding kilabot nang makita ang dugo na dahan-dahang lumalabas sa gilid ng labi ng kanyang ina. Huwag mong dungisan ang pangalan ko ng iyong maruming laway, Aurora. Ang boses ni Maribel ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang basurang tinutukoy mo ay ang taong magtatapos sa marangyang panaginip ninyo. Ginalaw ni Renato ang kanyang kamay patungo sa kanyang likuran, tila may kinukuha mula sa mesa, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa pagkapahiya ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kinang ng isang mahaba at matalim na kutsilyo ay sumalamin sa ilaw ng mga bumbilya, habang si Maribel ay nananatiling nakatayo nang walang takot, hindi alintana ang panganib na nagbabadya sa kanyang harapan. Lalong nagdilim ang paningin ni Renato. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng sariwang karne sa sobrang galit. Sa kanyang isipan, si Maribel ay nananatiling ang mahinang babaeng maaari niyang sipain at saktan anumang oras. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay may lakas na ng loob na saktan ang kanyang ina sa harap ng maraming tao. Sa isang iglap, sumugod si Renato, bitbit ang matalim na kutsilyo. Ang dulo nito ay nakatutok sa dibdib ni Maribel. Ang mga babaeng kapitbahay ay napasigaw at napapikit. Ayaw makita ang malagim na eksenang akala nila ay magtatapos sa buhay ng dating manugang. Ngunit bago pa man madampi ng talim ang damit ni Maribel, isang mabigat at tuyong tunog ng matigas na kahoy na tumama sa semento ang nagpatigil sa lahat ng paggalaw. Tigil! Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at awtoridad na tila nagpatahimik maging sa ihip ng hangin.
Mula sa likuran ng mga SUV, dahan-dahang lumitaw ang figura ni General Artemio Valderrama. Ang kanyang uniforme ay tila nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw, at ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa lahat ng mga labanang kanyang pinagtagumpayan. Hindi na kinailangang magtaas ng boses ng general. Sa isang senyas lamang ng kanyang daliri, mabilis na kumilos ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Bago pa man maikumpas ni Renato ang kutsilyo, naramdaman niya ang matitigas na braso na pumilipit sa kanyang mga kamay. Ang kutsilyo ay nalaglag sa putikan at sa isang marahas na pagtulak, si Renato ay napasubsob sa mismong lupang kanina lamang ay pinagtatapunan niya ng alak. Ang kanyang mukha ay nadikdik sa maruming putik, habang ang isang bota ng gwardya ay maingat, ngunit mariing nakadiin sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit ang general kay Maribel, inalalayan ang kanyang apo ng may pag-iingat na tila isang mamahaling diamante. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga kapitbahay na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat isa sa kanila. Makinig kayong lahat. Ang pahayag ng general, ang bawat salita ay malinaw at tumatagos sa pandinig ng lahat. Ang babaeng ito na inyong hinamak at inapi ay hindi isang ulila na walang matatakbuhan. Siya si Maribel Valderrama, ang kaisa-isang tagapagmana ng aking pangalan at ng lahat ng aking pinaghirapan, at ang sino mang magtangkang manakit sa kanya ay ituturing kong kaaway ng aking hukbo. Nang marinig ang pangalang Valderrama, tila nawalan ng hangin sa baga si Doña Aurora. Ang pangalang iyon ay kilala sa buong bansa. Ang pamilyang may hawak ng malalaking lupain at may malalim na impluensya sa pamahalaan. Ang singsing sa daliri ni Maribel na kanina ay tumama sa kanyang muka, ay nagniningning na tila isang sumpa na ngayon ay nagkatotoo. Ang matanda ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mga luha ng takot ay humahalo sa makapal na kolorete sa kanyang mukha, habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghingi ng tawad na alam niyang hindi na darating. Hindi pinansin ni Maribel ang pagmamakaawa ni Doña Aurora. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay. Tumalikod siya sa kanyang lolo at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay puno ng kaba at panalangin. "Maya! Maya, anak ko!" Ang sigaw ni Maribel habang marahas na itinutulak ang pinto ng maliit na silid kung saan niya huling narinig ang iyak ng bata. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang lumang banig ay gulo-gulo, ang maliit na unan ay nasa sahig, at ang silid ay balot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang duyan ay dahan-dahang umiindayog, ngunit ito ay walang laman. Wala si Maya. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang patak ng asido na sumusunog sa puso ni Maribel. Hinawakan niya ang bakanting duyan, naramdaman ang lamig ng telang, wala ng init ng isang sanggol. Ang tanging naiwan doon ay ang munting unan na basa pa ng tuyong luha ni Maya. "Nasaan ang anak ko? Renato, nasaan ang anak ko?" Ang sigaw ni Maribel ay nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng isang inang sugatan na handang pumatay. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, hindi inaalintana ang panganib, at hinarap ang asawang nakasubsob pa rin sa putikan sa ilalim ng bota ng gwardya. Marahas na hinablot ni Maribel ang kwelyo ni Renato. Pinilit itong iharap sa kanya kahit puno ng dumi ang mukha nito. "Sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan si Maya? Anong ginawa niyo sa anak ko?" Nanginig ang mga labi ni Renato. Ang kanyang yabang ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang nakakaawang itsura ng isang duwag. Kailangan namin ng pera, Maribel. Hinahabol na kami ng mga tao ni Boss Gardo dahil sa utang ni Mama sa sugal. Kinuha nila ang bata. Pansamantala lang naman, bilang garantiya hanggang sa mabayaran namin ang utang." Isang matalim na singhap
ang kumawala sa mga kapitbahay. Kahit ang mga lulong sa bisyo sa paligid ay hindi makapaniwalang nagawa ng isang ama na ipambayad ang sariling anak sa utang sa sugal. Ang general, na kanina pa nakikinig, ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos ay tila hudyat ng kamatayan para kay Renato. Gabriel, ang tawag ng general sa kanyang abogado. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Hanapin ang kuta ng gardo na yan, ngayon din, at siguruhin mong walang makakalabas na buhay kung may mangyaring masama sa aking apo sa tuhod. Mabilis na kumilos si Gabriel. Sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang mga koneksyon ng pamilya Valderrama sa kapulisan at militar, natuntun nila ang isang madilim na bodega sa dulo ng bayan. Sumakay muli si Maribel sa sasakyan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa medyas ni Maya na nasa loob ng kanyang bulsa. Walang tigil ang kanyang dalangin, bawat tibok ng kanyang puso ay pangalan ng kanyang anak ang isinisigaw. Nang marating nila ang bodega, hindi na nagpaligoy-ligoy ang mga tauhan ng general. Sa isang marahas na pagtulak, bumukas ang malaking pintuang bakal. Sa loob, sa gitna ng usok ng sigarilyo at amoy ng bulok na kahoy, ay nakita nila ang isang lalaking may malaking peklat sa mukha na may hawak na umiiyak na bata. "Ibigay mo sa akin ang anak ko." Ang boses ni Maribel ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Nang makita ng mga tauhan ni Gardo ang mga armadong gwardya at ang matikas na tindig ng general, mabilis silang binitawan ang kanilang mga baril. Ang lalaking may peklat ay dahan-dahang inilapag ang bata sa isang luma at maduming mesa. Mabilis na tumakbo si Maribel at sinalo ang kanyang anak bago pa man ito tuluyang mahulog. Niyakap niya si Maya ng napakahigpit, hininga ang pamilyar na amoy ng gatas at pawis ng bata. Ang malakas na iyak ni Maya ay uent-unting humina ng maramdaman ang init ng yakap ng kanyang tunay na ina. "Nandito na si Mami, anak. Hindi ka na ulit mawawalay sa akin." Ang bulong ni Maribel, habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng bata. Sa gitna ng madilim na bodega, nagsimulang humuni si Maribel ng isang pamilyar na oyayi, ang himig na tila isang mahiwagang gamot na nagpatahimik sa takot ni Maya. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Pagbalik nila sa mansyon, isang balita ang sumalubong sa kanila mula sa ospital. Si Renato, sa tangkang pagtakas sa pananagutan, ay sinadyang uminom ng maraming gamot at ngayon ay nag-aagaw buhay, pilit na humihingi ng huling pagkakataong makita si Maribel upang humingi ng tawad. Ito ba ay isang tunay na pagsisisi o isa na namang maduming laro upang makuha ang awa ng babaeng kanyang minaltrato? Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng silid ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maribel. Sa gitna ng maputing kama, nakahiga si Renato, maputla, may mga tubo sa ilong at tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitya. Sa tabi niya, si Doña Aurora ay humahagulgol. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang dating magarbo na buhok ay gulo-gulo na ngayon. "Maribel, apo, patawarin mo kami." Ang pagsamo ni Doña Aurora habang pilit na hinahawakan ang dulo ng damit ni Maribel. "Nagkamali kami, aminin ko. Nabulag kami ng pera at sugal. Pero tignan mo ang asawa mo. Ginawa niya ito dahil hindi niya kayang mabuhay na wala ka. Mahal ka ni Renato, Maribel. Huwag mo namang hayaang mamatay ang ama ng iyong anak nang may puot sa puso." Dahan-dahang idinilat ni Renato ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, tila galing sa kailaliman ng lupa. "Maribel, sorry. Hindi ko sinasadya ang lahat. Naging mahina lang ako. Akala ko, kapag nawala ako, magiging masaya ka na. Gusto ko lang namang maging sapat para sa inyo ni Maya." Tumayo si Maribel sa paanan ng kama. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Sa likuran niya, nakatayo ang general at si Gabriel, tahimik na nagmamasid.
Pinanood ni Maribel ang bawat galaw ni Renato, ang bawat pilit na paghinga, ang bawat patak ng luha na tila maingat na idinisenyo upang pukawin ang kanyang awa. Ngunit habang nakatingin siya kay Renato, hindi ang mga masasayang alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang naaalala niya ay ang lamig ng ulan sa kanyang likuran, ang bigat ng kamay ni Renato sa kanyang pisngi, at ang takot sa mga mata ni Maya noong kinuha ito ng mga armadong lalaki. Naalala niya na ang taong ito na ngayon ay humihingi ng awa ay ang parehong tao na nanuod lamang habang siya ay itinatapon sa kalsada na parang basura. Utang na loob, Maribel. Muling singhal ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng desperasyon. Matanda na ako. Kaisa-isa ko siyang anak. Maawa ka sa amin. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng dibdib ni Renato. Narinig ang mahinang kaluskos ng papel sa gitna ng katahimikan ng silid. Iyan ang kabayaran sa lahat ng gastusin mo rito sa ospital, Renato. Ang boses ni Maribel ay malamig, walang bahid ng pagmamahal o puot. Binayaran ko na rin ang lahat ng utang na iniwan nyo sa bahay ninyo. Ituring nyo itong huling barya ng utang na loob na ibibigay ko sa pamilyang ito. Mula sa sandaling ito, wala na akong utang sa inyo. At wala na rin kayong karapatan sa akin o sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Maribel, hindi mo ba ako kayang patawarin para kay Maya? Ginagawa ko ito para kay Maya, Renato. Sagot ni Maribel habang dahan-dahang hinahawakan ng singsing ng pamilya Valderrama sa kanyang daliri. Dahil ang anak ko ay hindi dapat lumaki sa piling ng isang amang, ang tanging alam na sandata ay ang pananakit at pagpapanggap. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi sa mga taong ginagamit ang sariling buhay para lang makatakas sa pananagutan. Tumalikod si Maribel at naglakad patungo sa pintuan. Bago siya lumabas, narinig niya ang biglang pagbabago sa boses ni Doña Aurora. Mula sa pagmamakaawa ay naging isang matinis na rantsa ng sumpa at mura. Ang pagpapanggap ay natapos na nang ma-realize nilang hindi na nila kayang kontrolin si Maribel. Sa labas ng silid, habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila may mga kadenang naputol sa bawat hakbang niya. Ngunit bago sila makarating sa elevator, nakita ni Gabriel ang isang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa dulo ng hall. Mabilis na nag-iwas ng tingin at pumasok sa kabilang silid nang mapansin ang kanilang presensya. Isang misteryosong tawag ang pumasok sa cellphone, Renato, na naiwan sa mesa. At ang pangalang nakasulat sa screen ay isang pangalan na maging ang general ay hindi inaasahang muling marinig. Malamig ang hanging nagmumula sa mga aircon ng silid hukuman. Isang uri ng lamig na tila tumatagos sa balat at humahalik sa mga buto. Ngunit para kay Maribel, ang lamig na ito ay hindi nakakatakot. Ito ay malinis. Tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakaupo siya sa harap ng mahabang mesa. Suot ang isang asul na terno na kasing kulay ng kalangitan matapos ang isang bagyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa harap, hindi kumukurap. Sa kabilang bahagi ng silid, si Renato ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang mukha ay puno ng panginginig at ang mga mata ay hindi mapakali. Si Doña Aurora ay nasa likuran, pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking pamaypay. Ngunit ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng labis na kaba. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Ang kanyang boses ay naging tila isang matalim na espada na humahati sa katahimikan ng korte. Iginagalang na hukom. Narito ang mga ebidensya ng paulit-ulit na pagmamaltrato sa aking kliyente. Ang mga medikal na ulat ng mga pasa at sugat na tinamo ni Maribel Valderrama sa loob ng 5 taon. Narito rin ang mga sauke o bank statements na nagpapatunay na ang pondong inilaan
para sa operasyon ng batang si Maya ay ilegal na inilipat sa personal na account ni Aurora sa pamamagitan ng pamimeke ng lagda. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa mga naroon nang ipakita sa malaking screen ang mga larawan ni Maribel noong siya ay bugbog sarado pa. Hindi nag-iisa si Gabriel sa pagpapatunay. Tumayo si Aling Marta, ang kapitbahay na matagal na nagmasid sa dilim. Nakita ko po ang lahat. Ang nanginginig na pahayag ni Aling Marta habang nakatitig kay Renato. Nakita ko kung paano niya itinapon sa labas si Maribel sa gitna ng bagyo. Nakita ko kung paano nila pinabayaan ang batang may sakit habang sila ay nagpapakasaya sa alak at sugal. Hindi tao ang turing nila sa kanya, kundi isang alipin. Ang pinakamatinding dagok para kay Renato ay nang tumayo ang sarili niyang lihim na karelasyon, si Clarice. Upang iligtas ang sariling balat mula sa kasong sabuatan, inilahad ni Clarice ang lahat. Ang mga hotel, ang mga plano ni Renato, na tuluyang itapon si Maribel kapag nakuha na ang lahat ng pera nito at ang paggamit sa bata bilang kasangkapan sa kanilang mga bisyo. Bawat salita ni Clarice ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ni Renato. Sinubukan niyang tumayo at sumigaw, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang sariling abogado. Dahan-dahan ang naging paggalaw ng kamay ng hukom patungo sa kanyang lamesa. Ang tunog ng matigas na kahoy na tumama sa semento ng mesa ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang madilim na kabanata. Sa ilalim ng batas, ang korte ay nagdedesisyon na ibigay ang kabuuang karapatan at pangangalaga kay Maya sa kanyang ina, si Maribel Valderrama. Ang dinaluhong na boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Renato at Aurora ay pinatutunayang nagkasala ng seryosong paglabag sa karapatan ng kababaihan at bata, gayon din ang pagnanakaw at pamimeke. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay pansamantalang isa sa ilalim sa kustodya ng korte upang magsilbing danyos sa biktima. Sa gitna ng kaguluhan, habang umiiyak at nagmamakaawa si Doña Aurora, na natiling tahimik si Maribel, hindi niya tiningnan ang kanyang dating asawa o ang biyenan. Sa halip, yumuko siya ng kaunti at maingat na inayos ang kulay rosas na ribon sa buhok ng anak na si Maya na nasa tabi ni Gabriel. Para kay Maribel, ang ingay ng paligid ay wala na. Ang tanging mahalaga ay ang marahang paghinga ng kanyang anak na ngayon ay malaya na. Ngunit nang basahin ng mga pulis ang warrant of arrest, biglang nagwala si Renato. Sinubukan niyang lundagin ang mesa upang maabot si Maribel. Ang kanyang mukha ay puno ng poot at desperasyon. Isang malakas na tunog ng metal na nag-uumpugan ang narinig nang mabilis na isinuot ng mga awtoridad ang posas sa kanyang mga kamay, pinipigilan ang huli niyang pagtatangka na manakit. Ang malamig na bakal ay mahigpit na pumilipit sa kanyang mga pulso. Isang tunog na naghudyat na ang kanyang kalayaan ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng rehas. Ang malakas na buhos ng ulan ay muling naging hagupit ng tadhana sa mga kalyang iyon. Tila isang paulit-ulit na alaala na ayaw lumisan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Maribel ang nakaluhod sa gitna ng putikan. Ang langit ay tila naghuhugas sa lahat ng kasamaang naganap sa loob ng bakurang yon. Habang ang mga tauhan ng bangko ay walang awang inilalabas ang mga gamit mula sa bahay ni na Doña Aurora. Isang lumang sofa na butas-butas na ang balat ang marahas na itinapon sa kalsada, dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa mukha ni Renato. Nakatayo siya doon, basang-basa at nanginginig, habang nakasuot ng isang manipis na t-shirt na may mantsa ng alak. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang tanging natira ay ang itsura ng isang lalaking tinalikuran ng lahat ng kanyang inaakalang kapangyarihan. Bitiwan niyo yan. Akin yan. Binili ko yan gamit ang dugo at pawis ko. Yang matinis na sigaw ni Doña Aurora habang pilit na inaagaw ang isang gintong florera mula sa kamay ng isang lalaking nakauniporme. Ngunit sa isang mabilis na pag-iwas ng lalaki,
Nawalan ng balanse ang matanda at napasubsob sa malapot na putikan. Ang kanyang dating magarbo na buhok ay tila naging mga kumpol ng basang damo at ang kanyang mukha ay nabalot ng dumi na nagmula sa mismong kalsadang dati niyang nilalakaran nang may sobrang taas ng tingin sa sarili. Dugo at pawis? O dugo at pawis ni Maribel? Ang narinig na komento mula sa isang kumpol ng mga kapitbahay na nakasilong sa kabilang panig ng daan. Ang bawat tawa at bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga latigo na tumatama sa pandinig ni Doña Aurora. Sinubukan ni Doña Aurora na kumatok sa pintuan ni Aling Marta. Ang kapitbahay na dati ay pilit niyang pinapalayas. Marta, parang awa mo na. Kahit ngayong gabi lang, hayaan mo kaming makasilong. Ang anak ko ay may sakit, hindi namin kakayanin ang lamig. Dahan-dahang binuksan ni Aling Marta ang kanyang bintana. Ngunit hindi ito pag-anyaya ang kanyang ipinakita. Hindi ba't sinabi mo sa akin na ang mga mahihirap ay dapat matutong magtiis? Ngayon ay pagkakataon mo na, Aurora. Hayaan mong ang ulan ang maging kumot mo, gaya ng ginawa mo kay Maribel noong gabi ng bagyo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, mabilis na kinuha ni Aling Marta ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mismong tapat ng mukha ni Doña Aurora. Ito ang maruming tiyupon ni Maya na nakuha niya sa putikan noong gabi ng pista. Isang matalim na paalala sa kawalang hiyaan ng matanda. Nagsimulang magsisihan ang mag-ina sa gitna ng ulan. Kasalanan mo ito, Renato. Kung hindi ka naging tamad at lulong sa babae, hindi tayo abot sa ganito. Yang sigaw ni Doña Aurora habang hinahampas ang balikat ng kanyang anak. Ako pa. Ikaw ang nagsugal sa lahat ng pera natin, Ma. Ikaw ang nagturo sa akin na magnakaw. Ang ganti ni Renato habang marahas na tinutulak ang kanyang sariling ina pabalik sa putikan. Ang kanilang pag-aaway ay tila isang nakakaawang palabas para sa lahat ng mga nakamasid. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan na kasing ningning ng diamante ang dahan-dahang gumapang sa kalsada. Ang bawat gulong nito ay tila umiiwas na tumalsik ang tubig sa mga gilid, isang uri ng karangyaan na hindi kayang abutin ng imahinasyon ni Renato. Ang ingay ng makina ay tila isang malamyos na musika sa gitna ng hagupit ng bagyo. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon ay nakita nila ang mukha ni Maribel, kalmado, malinis, at puno ng kapayapaan. Wala siyang sinabing anuman. Hindi niya sila minura. Hindi niya sila kinutya. Ang kanyang tingin ay tila isang malalim na dagat na tumitingin sa dalawang nalulunod na insekto. Nagtagpo ang mga mata ni Maribel at Renato. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Renato ang pinakamasakit na uri ng parusa. Ang makitang ang taong dati mong inaapi ay hindi na naaapektuhan ng iyong presensya. Para kay Maribel, sila ay naging hangin na lamang, mga multo ng nakaraang hindi na muling makakabalik. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang bintana at ang sasakyan ay nagpatuloy sa pag-andar patungo sa maliwanag na direksyon habang ang bawat patak ng ulan sa salamin ng kanyang bintana ay tila mga luhang hindi na niya kailanman muling itatapon para sa kanila. Malamig ang bawat patak ng ulan na gumuguhit sa salamin ng sasakyan, ngunit sa loob ng itim na SUV, ang tanging nararamdaman ni Maribel ay ang malambot at tuyong tela ng kanyang suot at ang mahimbing na paghinga ni Maya sa kanyang tabi. Isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanila, isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng katiwasayan. Dahan-dahang itinigil ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ni Renato at Doña Aurora na kasalukuyang nag-aagawan sa isang basang kumot sa gitna ng putikan. Pinagmamasdan sila ni Maribel mula sa likod ng makapal na salamin. Nakita niya ang bawat butil ng luha ni Renato na humahalo sa dumi at ang bawat panginginig ng matandang babaeng dati ay tinitingala niya bilang reyna ng kanyang mundo.
Sa pagkakataong ito, walang saya na naramdaman si Maribel sa kanilang paghihirap. Wala ring galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang tanging naroon ay isang malawak at malalim na kawalan, isang uri ng kawalan na dumarating kapag ang isang sugat ay tuluyan ng naghilom at naging isang tuyong peklat na lamang. Ang mga taong ito na dating may kapangyarihang magpapaiyak sa kanya sa isang salita lamang ay naging mga estranghero na ngayon sa kanyang mga mata. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang bintana ng sasakyan. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay pumasok sa loob. Tila humahalo sa bango ng kanyang mamahaling pabango. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila napatigil ang mundo ni Renato at Doña Aurora. Ang pag-asang nakita ni Maribel sa mga mata ni Renato ay tila isang mitya ng kandila na agad na hinipan ng malakas na hangin. Maribel, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Ang nanginginig na pagsamo ni Renato, ang kanyang boses ay halos lunod na sa ingay ng ulan. Dugo at laman mo pa rin kami. Huwag mo kaming iwan dito. Tinitigan siya ni Maribel ng matagal. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Nararamdaman ang bawat daloy ng hangin sa kanyang baga na dati ay tila laging nakasakal. Hindi ko kayo iniwan dito, Renato. Ang boses ni Maribel ay malumanay. Tila isang oyayi na nagpapaalam sa isang mahabang gabi. Kayo ang nagdala sa sarili ninyo sa lugar na ito. Ang impyernong tinitirhan nyo ngayon ay binuo ninyo sa bawat sakripisyo at luhang ninakaw nyo sa akin. Binaling ni Maribel ang kanyang tingin kay Doña Aurora na ngayon ay nakatungo na lamang sa kahihiyan. Naway matagpuan nyo ang kapayapaan sa gitna ng mga basag na piraso ng inyong kasakiman dahil ako, natagpuan ko na ang sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang bintana at kasabay nito ang pagputol sa huling hibla ng koneksyong nag-uugnay sa kanya sa nakaraang yon. Sinenyasan niya si Gabriel na magpatuloy sa pag-andar. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang mga anino ni Renato at Doña Aurora ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror hanggang sa sila ay tuluyan ng lamunin ng dilim at ng makapal na kurtina ng ulan. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Valderrama, ang buong paligid ay balot ng init at liwanag. Ang mga katulong ay mabilis na lumapit upang payungan sila. Ngunit pinili ni Maribel na dahan-dahang maglakad papasok. Damang-dama ang bawat matatag na hakbang ng kanyang mga paa sa malinis na marmol. Sinalubong sila ni General Artemio sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kanyang apo at apo sa tuhod. Maligayang pagbabalik sa tunay mong tahanan, Maribel. Ang bati ng general habang tinatanggap ang halik ni Maribel sa kanyang kamay. Pumunta si Maribel sa malawak na kusina. Doon, sa gitna ng mga kagamitang kasinglinis ng salamin, ay nagsimula siyang maghanda ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginagawa dahil sa takot o dahil sa utos ng isang malupit na biyenan. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang amoy ng kumukulong esops at ang bango ng bagong saing na kanin ay pumuno sa buong mansyon. Habang pinapanood ni Maribel ang pagkain ni Maya at ng general, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas. Tumayo si Gabriel sa gilid ng pintuan. Pinagmamasdan ang mapayapang eksena. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado at isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya kay Maribel. Sa sandaling iyon, alam ni Maribel na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa simula ng isang buhay na siya mismo ang susulat ng bawat pahina. Hinawakan ni Maribel ang kanyang dibdib, doon sa tapat ng kanyang puso na dati ay puno ng kirot. Wala na ang buhol na dati ay sumasakal sa kanya. Ang tanging naroon ay ang malaya,
at banayad na pintig ng isang babaeng sa wakas ay natutong patawarin ang sarili sa pagiging mahina at natutong yakapin ang kanyang sariling ningning. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng rosas sa malawak na hardin ng mga Valderrama. Tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa lupang naging saksi sa maraming luha at tagumpay. Ang bango ng namumukadkad na mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape, isang amoy na nagpapahiwatig ng isang payapang simula. 5 taon na ang lumipas simula noong gabing ang ulan ay naging saksi sa paglaya ni Maribel. Sa loob ng mga taong yon, ang pilat sa kanyang noo ay tuluyan ng naglaho. Kasabay ng paghilom ng mga sugat sa kanyang kaluluwa na dati ay akala niya ay habang buhay na niyang dadalhin. Ang babaeng dati ay hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng ibang tao ay isa na ngayong iginagalang na pinuno ng Valderrama Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng kanlungan at bagong pag-asa sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Mami, tignan mo. Ang ganda na ng mga tanim nating sampagita. Ang masayang sigaw ng isang batang babae na may mahaba at itim na buhok. Si Maya iyon, na ngayon ay malusog na at puno ng buhay. Wala na ang hapo sa kanyang paghinga. Ang bawat takbo niya sa damuhan ay tila isang awit ng kagalakan na nagpapangiti sa sino mang makakarinig. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa kanyang anak. Pinunasan ang munting dumi sa pisngi nito. Pinagmasdan niya ang bata at doon ay nakita niya ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya ang mga taong kumuha sa kanyang kabataan at kaligayahan. Sa bawat pagkakataon, ang sagot ni Maribel ay laging pareho. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatiling mahina ng matagal na panahon. At dahil doon, ang galit niya para kina Renato at Aurora ay natunaw na tila asukal sa tubig. Narinig niya ang balita na si Renato ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, habang si Doña Aurora ay nabubuhay sa tulong ng mga kawanggawa sa isang malayo at liblib na baryo. Hindi niya hangad ang kanilang kamatayan dahil sapat na ang parusang mabuhay sila sa gitna ng mga alaala ng kanilang sariling kalupitan. Para kay Maribel, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panonood ng pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbuo ng isang buhay na wala na silang puwang. Dahan-dahang lumapit si General Artemio, bit-bit ang kanyang baston na ngayon ay pinalamutian na ng mga ukit na ginawa ni Maya. Ang matanda ay tila bumabata sa tuwing nakikita ang kanyang apo at apo sa tuhod. Maribel, handa na ang agahan. Hinihintay na tayo ni Gabriel sa loob. Ang malumanay na sabi ng general, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Maribel nang marinig ang pangalan ng abogado. Sa loob ng 5 taon, si Gabriel ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagtanggol sa korte, kundi bilang isang kaibigan na dahan-dahang nagtuturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi laging kasing pait ng lason. Ang kanilang ugnayan ay tila isang mabagal na sayaw, puno ng respeto at pag-iingat. Naghihintay sa tamang panahon upang tuluyang mamukadkad. Naglakad silang magkakasama patungo sa mansyon, ang tunay na tahanang binuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang bawat hakbang ni Maribel ay puno ng katiyakan. Natutunan niya na ang pagiging ulila ay hindi hadlang upang makahanap ng pamilya at ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang kabuuan ng kanyang aklat. Ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa kanyang anak ay ito. Ang dugo ng isang Valderrama ay hindi sumusuko, ngunit ang puso ng isang inang nagmamahal ang tunay na nagpapanalo sa anumang laban. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng natalo ng liwanag ng isang bagong bukas.